motor ang talagang ang minatawa ng pulis na sangkot sa labas at ang palakap. Ang kanilang mga target ang dumadawa ng mga bahay ng mga preso na nakakulong dahil sa kanadawa na droga. Maganda ka sa pagkawang Richard Fresco, hindi na babawala sa parang ganito. Nagbibuhay ko rin mga pulis at other law enforcement agency. Mga ex-copper lang, mga tinatawag nila. Minsan, nakasama sa bandaran, nag-uusap yan through cellphone. Dahil sa ugbay ang ilang nakawalan ng power personnel sa sindikato ng Tarabat, nakaraso sa nakutan ng nakawalan ng operatiba ng mga drugs ng PNP. Naalala ng eksaktong araw na mga dumagay sa asawa ng mga nakakulong. May sapat na panahon para sa gawang plano ang papanusa sa gawang Tarabat sa kanilang mga napinabiktima. Sa labas ng reservation, pinatakot mo. Minsan lang, hindi yung reservation, makikita nila yung area na walang masyadong mga tao, di mo na inaano yung tao. Minsan, siyasakay daw sila sa van, tapos paglabas, awang doon. Ang minimum wage para sa mga manggagawa rito sa Metro Manila, nakapako pa rin sa 420 pesos kada araw. Kaya tanong ng marami, kaya pa kaya ng bulsa? Sabi ng bagong kwenta ng National Statistical Coordination Board, oo, 353 pesos lang isang araw. Sod na ang isang pamilya na may 6 na membro. Sa halagang yan, ayon pa sa NSCB, 239 pesos daw ang dapat ilaan para sa budget ng pagkain. Ang natirang 114 pesos, dapat raw pagkasyahin sa gasto sa pasahe, dahil sa ilaw at kuryente. So, dapat po stress po natin, mamunulan po ito. So, it's para lang maging hindi mahirap ang Pilipino. Pero sagot ng mga babae ko natin sabihin, talaga lang ha? Di sapat ang halagang sinasabi ng NSCB. Minimum ang kita ng asawa niyang pintor at pinagkakasya niya ito sa kanilang mag-asawa, 3 anak at pamangkin. Para silipin kong tama at hindi nahukus-pokus ang kwenta ng NSCB, sinama naming mamalengke si Jodelyn dala ang 239 pesos. Sinama namin dito sa malengke sa aling Jodelyn para malaman kung ano nga ba manibig sa 239 pesos at yung kasya na ito sa kakainan nila sa buong maghapon. Handa na ba? Opo. Sinunod namin ang payo ng Food and Nutrition Research Institute para sa isang masustansyang agahan, tanghalian at hapunan. Ang kanyang mga nabili, 5 pirasong itlog, 1/4 kilo ng munggo, 1 tali ng malunggay, 1 tali ng kangkong, 1 kilo o 5 piraso ng tilapia, 5 piraso ng saging, 1 kilong bigas at iba pang rekado, gaya ng 1 supot ng mantika, tatrapak ng suka at toyo at 1 supot ng uling. Ang total, 227 pesos. May sukli pang 12 pesos si Aling Jodelyn. Aba, tama yata ang kwenta ng gobyerno. Bukod sa 12 pesos na sukli, may natira pang 181 pesos sa minimum na kita ng asawa. Ang halagang yan, pagkakasyahin naman ni Aling Jodelyn para sa gasto sa tubig, kuryente, renta sa bahay at baon ng mga bata. Pero ang problema, sakaling magkasakit ang isa sa miyembro ng kanilang pamilya, hindi na alam ni Jodelyn kung saan mamagigin ang pera pang tusto sa ospital, gamot o doktor. Ano na ba ang magkasya yung kinikita ng asawa mo? Tipid talaga. Sa Dubai. Tipid as in tipid. Aminado naman ng NSCB na sa budget na ito at sa minimum wage, magigipit ang isang pamilya sakaling magtaasan palalo ang presyo ng mga bilihin. Kaya habang wala pang aumento sa sahod, ang pinakamabisa nilang payo, tipid at tiis muna. Gerard de la Peña, News 5. Minsan naman ay tala ng tala. Pero kadalasan na wala ng mga tao ay pinagpalitan ng tala. Kaya disorder.
hindi niya tunay na pangalan. Voluntaryo siyang ipinasok ng kanyang nanay Evelyn sa Cavite Center for Mental Health o CCMH. Nangyayon sa mga saluan, tutpis ng tukulas. Schizophrenia ang sakit ni Ruth. Ito ang sakit sa pag-iisip ayon sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO noong 2011. Pagbibigay sa pag-ibig naman ang nauunang dahilan kung bakit nagiging schizophrenic. Ang acute symptoms ng mental illness nako-contain within 1 week to 2 weeks. So kung hindi siya sumusunod sa tamang gamot, maaaring mawalik ang acute symptoms ng psychosis. Kahit na pangalawang beses na ni Ruth na ipasok sa mental hospital, patuloy pa rin na umaasa si Nanay Evelyn na makakagpasan ito ng anak. Mike Tempo, News 5. Maraming eksenang tumatak sa mga sumubaybay sa impeachment trial noong huling linggo ng Pebrero. Kanya-kanyang eksena rin ang mga personalidad sa paglilitis. Pero base sa survey ng PulseA na isinagawa sa parehong mga araw na yun, ang lumalabas na bida si Presiding Officer Senate President Juan Ponce Enrile. Umani si Enrile ng 71% approval rating sa kanyang performance itong Pebrero. Mas mataas ang 11% kumpara sa survey na isinagawa noong Nobyembre. Tumaas din ang 4 na puntos ang tiwalay pinagkaloob ng mamamayan sa Senate President. Hindi ko na ako yun eh. Iniisip yun. Basta nagtatrabaho lang ako. Sampo ito sa latest Pulse Asia survey kung saan lumalabas na pinapaubayaran ng ilang Pinoy sa mga senator judges ang kahinatnan ng paglilitis kay Corona. Hindi naman nakabibigla ang patuloy na pagsadsad ng trust ratings ng Chief Justice. Ayon sa survey, 18% nalaga sa kanyang trust ratings noong Nobyembre. Isinagawa ang survey sa panahong pinag-uusapan sa Senado ang kanyang mga condo unit, ang kanyang dollar bank account, ang questionnaire niyang salin, at ang pagtestigo ni Justice Secretary Laila de Lima laban sa kanya. Maging ang performance rating ng punong maestrado ay bumaba. Isa lang sa bawat 10 Pinoy o 14% ang gusto o aprobado ang performance ni CJ Corona. Ang nakakuha ng pinamataas na marka, nagkataong walang partisipasyon sa impeachment trial. Patuloy na namamayagpag sa survey si Vice President Judge Omar Binay. Ang pinamataas naman pinuno ng bansa na nanatiling mataas sa mga markang nakuha, pero hindi din maikakailang nalagasan ng tiwala na manatanong na Pinoy kay Pinoy. Joby Francisco, News 5.